kahinaan, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Binabati ko po muna ang ating makapangyarihan na Diyos na si El Jehovah Elohim. At binabati ko rin po ang aking misis na si Maestra Ira Vitala. At binabati ko rin po lahat ng mga members ko dito sa Divine God Benevolent Missionary International at Alpha Royal Golden Military Legion against crime, illegal drugs, corruption, and terrorism yan. So today is maganda yung topic natin. Yan. Bago lahat yan, huwag niyo pong kalimutan na i-follow po ako sa aking YouTube channel na Gintong Mandirigma. I-subscribe nyo na po para nakafollow po kayo sa mga updated natin na mga topic. At huwag nyo rin po kalimutan na i-follow itong Sator Aripotenito Perarutas at i-share po sa ibang mga tao para makapakinig po sila ng mensahe ng ating Diyos na magpara sa lahat. No? Ito po yung topic natin tungkol sa aral ng kaaralan. Pinaka-simpleng kaaralan. No? Yan. Bago ko simulan, batiin ko muna lahat ng mga members sa iba't ibang dako ng mundo. Luzon, Visayas at Mindanao at international. No? So binabati ko rin po pala si King Eddie Igonia na isa sa one of the founder of 144 chosen people. No? Yan, so mapagpalang umaga po sa iyo, King Eddie Igonia, na isa sa mga founder ng 144 chosen people. No? Yan. So yan, mag-live na po tayo today, mag-start tayo. May mga nababasa kasi ako ilan-ilan ng mga tao no, na nagtatapik sila sa Bible pero iba ang tema ng nila, pag-deliver ng mga aral. Ang ginagawa nila is to provoke yung ibang samahan na sirain nila. Ganun sila. Kasi ang Biblia, matalinghaga yan eh. Malawak yan. Hindi naman nilikha ng Diyos yan para gamitin mo pang debate. Una sa lahat, kapag ang tao po mayroong Diyos sa sarili, hindi po yan siya kailangan pang makipagdebate sa ibang tao or kung ano-ano pa mang mga sasabihin. Kasi yung nagtuturo mismo, Biblia mismo eh. Hindi mo naman kailangan itapat sa akin yung Bible verse kasi lahat ng Bible na yan, nabasa ko na yan, tapos ko na yan. So bakit mo paglalabanin ng Biblia versus Bible, no? O Biblia ulit, no? Kasi yung mga ganong tao na mahilig sa gulo, away, walang Diyos sa puso't isipan yan. Walang Diyos yan sa sarili nila. Ang gusto nila, lagi may kadebate, laging gusto nila sila yung tama. Dito po sa aming sama na Alpha Royal Golden Military Legion at Divine God Benevolent Missionary International. Dito po is, hindi naman sa pilitan na ikaw yung, hindi naman to sa pilitan na pinapaniwala kasi isang aming samahan. Nasasayo na lang po yan kung gusto mo maniwala o hindi. Gaya na sinabi ng kasulatan, paglabag, kasalanan ng paglabag sa sariling paniniwala. So kung may paniniwala po ang ibang tao, gaya ng sinabi ng Biblia, respetuhin nyo sila sapagkat sila'y naglilingkod din naman sa Diyos. Hindi naman pwede yung inaral mo, iaralin din nila na mayroon naman silang aral din naman na mula sa Diyos. Kasi ang tao, tao lamang. Pero kung makapagdikta sila sa kapwa nila, akala nila, alam na nila lahat. Maraming mga taong nagkakamali eh. Marami talaga, sa totoo lang. Akala nila, alam na nila lahat. Hindi pa pala nila alam lahat. Iniisip nila na, ay, nakapagbasa na ako ng Bible. Alam ko na lahat ng ibabato ko sa kaaway ko, sa ibang sekta. Hindi. Nag-aaral ka ng salita ng Diyos para sa iyong peaceful mind. Ha? Sa lahat ng mga iba't ibang individual na tao, totally ang religion kasi mga founder ng mga religion, hindi naman niya sila nakikipagdebate. Ang nakikipagdebate lang dyan, yung mga ordinaryong tao, individual, na nakabasa lang ng salita ng Diyos, akala mo kung sino na sila. Hindi man lang nila iniisip na nandun sa katuruan ng Diyos na umiwas ka doon sa mga bagay na hindi pagkakaunawaan. Nakalagay naman po yan doon. Bakit hindi nila masunod-sunod? Kasi ang gusto nila, yung sarili nilang kalooban, hindi yung kalooban ng Diyos amang makapangyarihan ng sinusunod nila. Kaya nga ako, hindi kasi tayo kagaya sa kanila yung mahilig sa debate. Kasi tayo, mga original, no? May Diyos tayo sa sarili. Hindi na natin kailangan i-contest yung kalaman ng Diyos, hindi na natin
kailangan latagan pa yung ibang tao na Bible verse para makipag-away kasi di naman yung turo ng Diyos sa kasulatan ng pakikipagtalo sa nalalaman. No? Ang dapat ninyong aralin, yung paano kayo maging mabuti at makitungo sa kapwa ninyo. Hindi yung Bible ang inaral mo. Tapos yung isa, Bible din ang inaral niya. Pag aawayin mo siya dun sa nalalaman niya, Bible din naman ang kinukuha niya. Di ba? Nasa sa inyo po yan kung maniwala kayo o hindi. Dahil hindi naman po kayo pinilit. Dahil dito sa aming samahan, lahat dito ay tunay na kausap. No? Totoo po yan. Kasi ang hinahanap po nila, ang tunay na Diyos. Hindi po yung puro kwentong kutsero lang. Na maraming nagdala dyan ng mga relihiyon nga. Pero hindi naman nila mapakita ang tunay na Diyos kung sino ang Diyos. Diba? Kaya sabi ko sa kanila, nilatag ko ang Bible verse kasi yan naman talagang tunay na kaalaman. Ang alam nyo ay Biblia lamang, hindi ninyo alam ang kabuuan ng kaalaman ng Diyos. Diba? Kahit naman ipaintindi sa inyo yan, hindi ninyo intindihin yan kasi masama ang puso't isipan ninyo. Masama ang hangarin ninyo. Una sa lahat, bakit ako mag-aksaya ng panahon sa mga basher? Diba? Na una sa lahat, kilala ko naman yung mga tupa ko. Dahil ang mga tunay na tupa ko, hindi yan nakikipag-away, hindi nakikipag-debate yan doon sa nalalaman nila. Kung doon ka sa relihiyon mo, di doon ka sa relihiyon mo maggagaganyan ng Bible verse mo at huwag kang papasok sa isang samahan ng kabanalan dito. Kasi banal dito Dito, pag sinabi mong kabanalan, bawal kang makipag-away sa iyong nalalaman. Kahit tag-aral ka ng Bible, wala kang karapatan, i-debate yung kapwa mo. Hayaan mo sila kasi grupo nila yun Pakialaman mo yung sarili mong samahan. Maliwanag? Kasi may mga tao ngayon na nagbabasa-basa lang ng Bible, kunwari, pero hindi naman sinapuso yung salita ng Diyos. Yan yung mga tao na yan. Pag nakita nyo sila na nakikipagdebate sa ibang sekta or ibang organisasyon, ang tawag dyan sa kanila, Anti-Kristo. Yan ang palatandaan. Kasi wala namang tinuro ang Kristo na makipag-away ka sa iyong nalalaman sa Biblia. Saan po ba makikita sa Biblia yung makipag-away ka sa ibang tao dahil lamang sa iyong nalalaman? Ano bang sinabi sa kahayag doon sa Biblia kung nabasa nyo yan? Kung ang kapwa mo ay may ibang paniniwala din naman, ngunit siya ay naglilingkod sa Diyos, respetuhin mo. Gaya na nga lang ng pagkain Ibig sabihin, kapag yung isa hindi kumakain ng baboy, ibig sabihin, anti-Kristo siya. Pag yung isa pala kumakain ng baboy, ibig sabihin, galing siya sa Diyos. Paano pag sabihin ko sa inyo na iba lang ang paraan nilang dalawa, pero Diyos pa rin ang pinaglilingkuran. Kaya nga sinasabi na, respeto ang pinakamalaga, number 1. Kasi pag hindi mo nirespeto yung samahan ng ibang tao or organisasyon, nakikipagdebate ka para kang kulang ka sa pinag-aralan, hindi ka tunay na galing sa Diyos. Kanino ka nagdilingkod? Kay Satanas. Totoo po yan. Akala nyo ba lahat ng may hawak na Bible is tunay na alagad ng Diyos? Tandaan nyo, ang tunay na alagad ng Diyos hindi nakikipag-away. Kahit may makita pa siya dyan na mali yung katuruan ng kaibaw, hahayaan niya yan kasi ang pagpapatuloy niya yung programa ng Diyos, hindi yung programa ng ibang tao. Tama? Dito kasi tayo nagmumula sa tunay na kaalaman, hindi dun sa kaalaman ng ibang tao. Aral ng Diyos ang ating sinusunod, hindi yung aral ng makatao lang. Kasi kapag sinunod mo yung aral ng tao, maligaw ka talaga. Nandyan si magpipreach, paniniwalaan mo si ganito, na yung pala yung pinipreach niya, patungkol lang naman pala yan sa kagustuhan niyang pasunurin kayo. Yan. Alam niyo ba kung bakit nagagalit itong mga ito sa akin? Itong mga kalaban na ito? Kasi hindi nila makontrol ang katotohanan na lumalabas pa rin ang katotohanan na ang Diyos na mga tunay na mga anak niya ay hindi nakikipag-away sa ibang sekta. Pag nakipag-away ka sa amin, ibig sabihin, hindi ka tunay na galing sa Diyos. Hindi tunay na galing sa Diyos ang inaaral mo. Si Satanas ang gumagabay sa'yo. Ganyan yan. Kasi nakalagay naman sa Biblia yan respetuhin mo naman din ang ibang may paniniwala sapagkat sila'y naglilingkod din naman sa Diyos. Wag mo na sa akin tanungin kung anong bersikulo yan. Kasi kung talagang nagbabasa ka talaga ng Biblia, matatandaan mo yan. Makikita mo sa isipan mo yan na nabasa mo yan, yung sinasabi ko.
Dahil lahat ng mga lumabas sa aking bibig ay mula yan doon sa salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng bastusin at lapastanganin ang salita ng Diyos na kakalabanin mo gamit ang kanyang salita din naman. Ang taong gumagawa ng ganon ay kampon ni Satanas. Unahin nyo na lang muna sarili ninyong ayusin. Kasi yung sarili nga ninyo, hindi nga ninyo maayos. Let's say, itong samahan namin. Maganda yung samahan namin, peaceful mind. Tapos papasok kayo sa samahan namin na hindi naman kayo member, may iba naman para kayo paniniwala. Bakit nandito ka? Ibig sabihin, gusto mo lang magpapansin. Gusto mo lang magpabida-bida. Hindi naman tinuro ng Diyos yan na pasukin mo yung samahan na yan para maghari-harian yung kaalaman mo. Kasi yung mga ginagamit namin dito, higit pa dyan sa Biblia. Tandaan mo yan. May nakasulat sa Biblia na may ginawang mga himala ang Panginoong Hesus, ngunit hindi na naitala dito sa mga kasulatan na ito. Ibig sabihin, ang banal na kasulatan ay hindi siya kompleto, yung Biblia. At isa pa, kung ikaw ay nag-aral ka ng salita ng Diyos, lagi mong tatandaan, hindi mo kailangan makipag-away or makipagdebate, makipagtalo sa ibang tao. Dahil bawat individual na tao, may kanya-kanya po silang paniniwala. Di ba? Yan ang tatandaan. Ako, marami akong kilalang organization May Moncado, Rizalian, basta lahat yan sila respetado. Hindi yan sila nakikipag-away, hindi yan sila nakikipagtalo, hindi yan sila nakikipagdebate. Kasi alam namin yung tunay na aral ng Diyos na hindi naman tinuro ng Diyos makipag-away ka. Ang sabi lang ng Diyos, maghayag ka ayon sa iyong nalalaman. Hindi niya sinasabi na, itong si naghahayag ng salita ng Diyos, kontrahin mo, gamit din ang salita ng Diyos. Kung hindi ka ba naman mangmang, Kasi kamangmangan lamang ang ginagawa ng iba dyan sa ibang individual na tao. Yung mga ginagawa ninyong mga kamangmangan ay alam na ng Diyos. Hindi ba kayo nag-iisip na alam ng Diyos yung kung ano yung ginagawa ninyo sa araw-araw? Gumagamit kayo ng Bible verse pero ginagamit ninyo pang-atake sa ibang organisasyon, sa ibang may paniniwala, na sila yung mga inatake yung may ibang paniniwala, sila hindi naman yung naglilingkod sa Diyos nilang makapangyarihan. Paano na lang kung dumating ang panahon kayong mga individual na tao? Isipin nyo na lang Pag dumating ang panahon na mayroon talagang isang relihiyon na pinakamatindi na mabastos mo lang, ang kalalabasan niyan, buhay ang kapalit. May ganyan. Nasabihin ko sa iyo, pag ang relihiyon nila binastos mo, buhay ang kapalit mo. Oo. Kasi hindi sila nakikipagdebate. Ayaw nila yan. Dahil kung saan ka naniniwala, doon ka maniwala. Huwag kang lalabas doon sa baluarte mo para lang papasok ka sa ibang grupo tapos doon ka maninira. Ang tawag sa iyo, kampo ni Satanas na nagpapanggap na tupa. Yan ang sinasabi ko sa inyo nung sa kasulatan. Mag-ingat kayo kasi ang Antikristo, pagsabay ng Panginoong Jesucristo sa pagbabalik, nandito ang material ng RA, nandyan din yung mga taong kumakalaban sa Diyos. Marami nagsasabi, kilala namin ang Diyos, pero hindi nila alam kaharap na pala nila yung righteous almighty na RA na Diyos. Hindi pa nila nakilala yan sapagkat ang pinaniniwalaan lamang nila yung sarili nilang paniniwala na hindi naman gagaling sa Diyos. Di ba? Yan ang sinasabi ko Nag-aral ka ng Biblia, minamaster mo yung Biblia, minasteral mong aralin. Tapos ang ending makikipag-away ka, hindi yan tunay na aral ng Diyos ang inaral mo, kapatid. Yan ay aral ni Satanas. Kasi pag nakipag-away ka, aralan ni Satanas yung pumapasok sa isipan mo na ito, babastusin ko to para sisikat yung religion namin. Ito, sisiraan ko to si ganito. Para yung religion namin, tataas ang ratings ng mga tao. Mali yun, kapatid. Ito, sisiraan ko si ganito. Siraan ko si Divine Master at si Lolo Adriano para sisikat ako. Ganon ang ginagawa nyo sa akin Akala nyo di ko alam? Ngayon, paano nyo masabing alam nyo ang kasulatan ng Diyos kung hindi naman kayo anak ng Diyos at hindi kayo Diyos? Dahil ang nakakalam lamang ng kabuuan ng kasulatan at aral ng Diyos, kundi ang Diyos. Kaya makinig kayo sa aral ng Diyos. Yan po ang katotohanan. Dahil may mga aral ang Diyos na hindi na naisulat sa kasulatan na ito.
na banal na Biblia. Kaya nga pinagpatuloy natin ito para malaman po ninyo kung ano yung mga bagay na iyon. Ako hindi ko kailangan magpakilala sa inyo, hindi ko kailangan i-please ang mga tao. Dahil hindi naman talaga kaalaman ang inahangad nila. Hindi naman kaliwanagan ng tinutuklas ng iba yung mahilig makipagdebate. Yung taong mahilig makipagdebate, ang mission niyan, manipulahin, kontrolin ang liwanag. Kaso hindi niya makontrol ang liwanag kasi ang liwanag napakainit yan, tumutupok ng taong sinungaling yan. Lahat ng sasabihin mo na laban sa akin, yan ang sinisira mo sa pangalan ng Diyos ng makapangyarihan. Tandaan mo yan. Hindi ba nilait nyo na ako? Di ba sinabi nga sa kasulatan, pag nilait mo yung kapwa mo, para mo nang nilait ang Diyos na makapangyarihan na gumawa sa Kanya or lumalang sa Kanya. Kaya iwasan nyo manglait. Tapos sabihin mo, kulto? Ano pa bang pambato nyo? Bukod sa kulto? Antikristo? Bakit? Kilala nyo ba ang Antikristo na nasa pagkatao ninyo? Na kayong mahilig makipagdebate sa inyong nalalaman na wala namang kayong mga alam? Na isa kayo sa mga mangmang? Dahil ang kaalaman ng Diyos ay inihayag ito sa mga sanggol. Kahit pa ang pinakamatalinong scholar sa Biblia, hindi niya iyon matarok ang kaalaman ng Diyos. Ikaw pa kayang ordinaryo lamang na nagbasa ng kabutil ng Biblia, na pinagmamalaki mo sa sarili mo na ikaw ang nakakaalam na buong kasulatan kasi nabasa mo na Pero hindi mo alam, kaharap mo na pala ang RA. Na siyang mismo may-ari ng Biblia, ang siya mismo gumawa ng kasulatan na yan. Sabagay, hindi makikinig ang mga yan. Kasi ang mga puso niyan, sarado, ang isipan niyan, sarado. Halimbawa, example ito. Pinaliwanag mo sa kanila, ito po ay tasa para magamit natin sa ating katawan. Pag tayo po ay iinom ng tubig, ito po ay panalok. Tapos yung ugali nila ganito, ay hindi kami naniniwala na baso yan. Ano yan Isang improvised device yan. Gaganunin kanila. Yan ay haram. Yan ay labag sa utusan ng Diyos. Ganun yan. Pinagbabawal. Di ba? Ganun yan. Pero deep inside, wala namang sinabi ang Diyos na ganun. Sila lang nagsabi-sabi nun. Alam nyo ba ang baso na to ay ginawa ko lang example. So ganun din sa tao. Na kahit nandyan na ang katotohanan, kahit nandyan na yung righteous almighty na RA, kasi yung mga tao ngayon nagsasabi, kilala namin si RA. Bakit? Sinasabi nyo kilala nyo ang RA, hindi nyo pala kilala itong nagmimensahe na ito. Marami nagdala dyan sa pangalan ko, pero hindi pala nila kilala ang original na RA, na nagtatanga ng buong kaalaman, na pinag-iwanan ng Ama ng kaalaman. Kasi ang alam lang nila, yung nalalaman lang nila. Yun lang. Ngayon, example, pinaliwanag na natin sa tao lahat ng ating mga katotohanan. At hindi yan nakikinig. Ibig sabihin, hindi yan katotohanan ang hinahanap niya. Ang gusto niyan, sirain ang programa ng Diyos. Totoo yan. Kasi yan ang Antikristo. Lagi yan silang sumisira doon sa programa ng Diyos. Pasok-pasok yan sila sa iba't ibang samahan. Magdadala rin niya sila ng Bible. Akalain mo, ipangbabato mo, verse ng Bible din sa nangangaral. Alam mo, tustusin ang nangangaral, hindi naman nakikipag-away sa inyo, nakikipag-debate. Kami, masaya kami sa buhay namin. Dahil kilala namin ang Diyos. Kilala namin ang Diyos. Mas kilala pa namin ang Diyos kaysa sa inyo. Kayo mga makalupa ang isipan. Dahil ang Diyos walang minsan tinuro sa Biblia na kapag mangaral ka ng aral ng Diyos, awayin mo rin yung may ibang paniniwala. Hindi tinuro yan. Tapos maghuhugas kamay kayo na hindi naman po kami nakikipag-away, nakikipag-debate. Bakit naglalatag ka ng Bible verse dun sa sa mensahe ko? Ibig sabihin, nakikipag-debate ka. Kung sapakin ko kaya mukha mo, sabihin ko hindi kita pinakialaman. Ganun ugali ninyo Diba? Pwede ka magbait-baitan, gumawa ka ng kalukuhan, hugas kamay ka pa. Alam mo yung mga ganitong tao, nilalansi-lansi ka, hindi kayo ubra sa akin.
Matagal ako sa mundong nabuhay. Wala pa yung mga magulang ninyo. Andito na ako. Nagpabalik-balik ako dito sa mundo na ito. Nagpalit ako ng katawan ng ilang beses. Hindi nyo ako nakilala. Pero sa iba, yung words na sapak, masama yan kasi Tagalog eh. Pero sa mga Kapampangan, ang sapak, ibig sabihin, pakasiksik mo pa. Yan ang ano. Kaya nga, ang lingwahe, nagiging masama. Depende sa pag-deliver sa kanila. Kasi sa Kapampangan, ganito yan eh. Kasi may Kapampangan, no? Sa mga Kapampangan, mapagpalang umaga sa ating mga Kapampangenyo, no? Sabi niya, inipar, sabi niya, kasi may Kapampangan ako nakausap eh. Inipar, sabi niya, sulod mo Kenny, pakasapat mo Ken, yung mga, dala mo, para kakasya. Inisip-isip ko, pakasapak, sapakin kita, sabi ko. Hindi, pakasiksik mo, bingano. O, di ba? Kaya minsan nagiging masama yan kapag hindi mo alam ang kahulugan sa kanila. O sa mga Ilocano, yung antak, ang alam natin, di ba, yung antak naman is pagkain na sitaw na adobo, antak. Sa Kapampangan, iba yung kahulugan sa kanila ng antak, masagwa yung lingwahe ng antak sa kanila. Kaya, minsan ang tao, lawakan dapat nila yung kanilang pangunawa. Laliman pa ang kanilang pangunawa. Lawakan at laliman ang pangunawa. Kasi wala kayong alam, kundi maghanap ng kamalian. Kaya nga sinabi ko, magbantay-bantay lang kayo sa wala. Dahil wala man kayo makitang kamalian sa salita ng Diyos. Kasi yung nilatag ko man dyan, galing lahat dyan sa banal na kasulatan, na original, na salita ng ating amang makapangyarihan. So, bakit nyo kukontrahin? No? Ba't sino bang sinasabi doon? Di ba si Kristo naman? Bakit siya lang ba yung anak ng Diyos? Ang sinabi ng Diyos, tayo ay anak niya rin. No? Na hinirang dito sa lupa. Isipin mo sinabi ni Kristo doon sa kanya mga apostles, mapalad ka. Kasi di ba may isa doon, ewan ko, pangalan niya, Panginoon, ikaw po ay anak ng Diyos. Sumagot. Tapos si Kristo lumuha nung panahon. Sabi niya sa apostles niya, papalad ka sapagkat inihayag ito sa iyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat lahat tayo ay mga anak ng Diyos na mga nakakasunod sa Kanya. Yung mga mensahe na yan, hindi na ninyo naabutan yan eh. Kasi, pitus ka pa lang. Ganun yan. Hindi ka ba nagtataka? Na ang mukha na ito nakita mo na nasa nakaraang buhay mo? Ang mukha na ito ay nagpapalit-palit lamang ng itsura. Nagpapalit-palit na ng material pero isa lang ang kaluluwa. Isa lang ang linya. Kasi ang tunay na nagmumula sa Diyos na mga kaalaman, aral, hindi yan pinag-aawayan, nagkakasundo. Pansinin nyo kaming mga tunay na leader, hindi man kami nag-aaway-away. Kasi alam namin na salita ng Diyos ay hindi ikinukontest. Hindi pinagawang paliksahan. Hindi ginagawang pustahan tayo sino mananalo sa kadalawa. Wala. Bible versus Bible, hindi mo kailangan makipagdebate kasi una sa lahat, kung may aral ka ng Diyos, nandoon naka-input sa utak mo na, kung sila din naman ay may ibang paniniwala at sila'y naglilingkod sa Diyos, respetuhin mo din sila. Yun naman ang inihayag ng Diyos sa Biblia. Wala naman sinabi ang Diyos na awayin mo yung paniniwala ng ibang tao. Kayo nga, sumasamba kayo, kung saan-saan kayo sumasamba, nakipag-away ba kami? Hindi naman. Kasi alam na namin yung aral ng Diyos magpakabuti. Mahirap yung sasabihin ninyo, nag-aral kayo ng salita ng Diyos, tapos maghuhugas kamay kayo, sabihin nyo, hindi kayo nakikipag-debate, hindi kayo nakikipag-away, nagtatanong lang kayo. Alam mo, kasinungalingan yung sinasabi ninyo Hindi pagtatanong yan. Naglalatag ka ng Bible verse, hindi yan pagtatanong. Hindi namin kailangan ng opinion nyo, kayong mga ibang may paniniwala. Ang sa amin lamang ang dapat maghari dito. Dahil yun ang kaharian ng Diyos ang dapat maghari. Ang salita niya, hindi yung aral lang ninyo na pang tao lang.
Ang dapat natin isulong dito yung kaalaman ng Diyos na makalangit. Pansarili na interest ninyo yung iniisip ninyo, hindi naman yung kapakanan ng buong mundo. Kaya maraming naliligaw. Kasi alam nyo ba bakit? Nakabase sila doon sa material, hindi doon sa spiritual na kaalaman. O balikan natin yung topic. Sinabi ng Panginoon Kristo, yung templo na yan ay gigibain ko. Pagdating ng 3 araw ay itatayo ko muli. Itong mga nanghusga sa kanya na mga Hudyo, kagaya din ito sa panahon natin ngayon. Ang Hudyo ay sumasalamin sa bawat tao na walang kaalaman sa Diyos. Ang sabi ng mga Hudyo, imposible ang Kristo. Yang sinasabi mo na itatayo mo yung templo pagdating ng 3 araw. Sabi ko nga, kung ano yung naramdaman ng Panginoong Kristo, yun din ang nararamdaman sa pagbabalik ng bagong material. So repeated lang. So sabi ko nga, yung mga taong nagja-judge sa akin, hindi naman nila alam ang pagkatao ng Diyos kasi ang alam lang nila yung kinagisnan nila, kinalakihan nila. May mga taong hindi pa alam ang kasulatan ng Diyos, hindi nila alam ang kabuuan Kasi kung talaga nabuksan sila, malawak ang pangunawa nila, malalim ang pangunawa nila, malaman nila na hindi lamang sila ang tao sa mundong nabubuhay na ito. Hindi lamang sila ang nananampalataya sa Diyos, kundi bawat individual na tao, iba-iba ang paniniwala, pero isa lang ang sinasamba. Kasi, una sa lahat, ang bawat tao ay ginamit ng Diyos para magayag ng salita niya. Kung ako man ay isa sa mga iyon, hindi siguro. Kaya hindi ko naman inaako na kung ano pagkatao ko sapagkat matagal na ako nandirito sa mundo bago paggawin ang mundo na ito. Sapagkat sinabi nga, nasa kasulatan, ang berbo, bago paggawin ang mundong ito, nandito na ang berbo. Ang berbo, yun po ang tinatawag na salita ng Diyos. At ang berbo ay salita ng Diyos ay nagkatawang tao. Lalang ng kanyang espiritu. Diba? Kaya hindi po alam ng tao hindi alam ng mga tao yung misteryo sa kasulatan ng banal na kasulatan. Ang alam lang nila is minamaterial kasi nila. Hindi ako mahilig sa debate. Ayaw ko yan. Kasi hindi yan tinuturo ng Diyos sa makipagdebate ka. Tsaka, mahalagang palala ko po sa inyo mga anak, kapag may nakipagdebate sa inyo, tandaan nyo, yan ang Antikristo. Magdala-dala pa ng Bible yan. Makikipagdebate sa inyo yan. Na yung Diyos na kilalanin nyo, ganito, ganyan. Ipipilit nila yung aral nila na samantalang mas kilala natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagkatawang tao, lalang ng Espiritu. Diba? At sinabi ng Diyos, likain natin ang tao ayon sa ating wangis. So kamukha natin ang Diyos. No? Nilikha tayo sa kanilang kawangis. Kagaya. Kaya magpakabuti tayo. Hindi naman pwede na yung paniniwala mo, pagiging born again mo, ipapasok mo sa Divine God Benevolent Missionary na hindi naman kami born again. Hindi ganoon. Tapos ikaw, papasok ka na iba naman na reliyon mo, papasok ka dito sa ibang samahan na hindi naman kami kasakop ng reliyon ninyo. Na ang reliyon namin, wala naman. Dahil ang Diyos ay wala namang reliyon. Nung isinilang ba siya, Roman Catholic ba ang Diyos? Hindi naman Walang binanggit na relihiyon. Ang sinasabi lang doon sa mga kasulatan, ito ang sulat ng mga iglesia, isulat ng Diyos, padala mo sa sulat sa mga iglesia ng Roma, iglesia ng Philadelphia, iba-ibang lugar, pero laging may iglesia. Sino bang tinatawag na iglesia doon? Tayong individual. Bakit hindi nyo makuha yung aral na ganyan? Hindi naman pag sinabi mong iglesia, simbahan. Ang sinasabi doon, iglesia ng Diyos, ang tinutukoy doon, tayong mga individual na anak niya. Iwasan nyo makipag-away sa inyong nalalaman. Kahit saan sekta ka pa man, organisasyon, pag nakipag-away ka, Antikristo ka. Tandaan mo yun. Kasi hindi naman pinagtatalunan ng salita ng Diyos. Maganda yung mag-share ka ng nalalaman mo. Pero wag mo sasabihin sa kapwa mo na siya yung Antikristo. Dahil hindi naman siya nakipag-away sa ibang tao or sa paniniwala niya sa Biblia.
Dahil ang Biblia na iyan naman ang sinusunod ng kapwa mo. Bakit mo ilalatag sa kanya ang Bible verse ng Antikristo? Kasi ikaw ang Antikristo. Ang Antikristo, mahilig yan mamaligtad. Kukuha yan ng mga anti-verse na tumutukoy sa pagkatao niya. Ha? Kasi ang Antikristo, hindi mo makikilala yan doon sa salita-salita lang eh. Makita mo yung sa gawa. Ang Antikristo, kukuha ng Bible verse yan. Siyempre, ang kukunin niya dyan, yung pagkatao niya na ilalatag niya Antikristo. Mag-ingat kayo sa mga maglalabasan ng ito ganyan. Tapos, isisend niya yan doon sa iba't ibang tao na may kanya-kanya din namang relihiyon. Ngayon, itong mga nakabasa na ito, mag-iisip na yung mga tao ng di maganda. Sino ba ang Antikristo? Yung tinutukoy doon. Ang tunay na Antikristo, yung mahilig makipagdebate, mahilig makipag-away. Magdala-dala pa nga ng Bible yun sila. Tapos, pagka may ibang paniniwala, ibang tao, didebatehin nila. Kasi ang gusto nila, sila yung may tama sa utak. Alam nyo, lahat ng tao sa mundo, nabubuhay ayon sa programa ng Diyos. Hindi mo yan pwedeng diktahan dahil hindi ka naman Diyos, tao ka lang. First of all, nilikha ka, kumakain ka, tumatay ka, namamatay ka, nabubuhay ka muli, nagre-reincarnate ka. Lahat ng mga yan ay programa ng Diyos. Hindi yan programa mo, hindi yan programa ng ordinaryong tao. Programa yan ng Diyos. Kaya yun po ang dapat susundin, hindi yung programa ng tao. Programa ng Diyos. Kasi may ugali yung tao na gusto nilang kontrolin yung mga bagay na hindi naman nila saklaw. Yan. Halimbawa nag-aral tayo ng salita ng Diyos. Old Testament and New Testament. Bakit hindi natin ginagamit yan pambira sa ibang sekta? Kasi hindi naman tinuro sa banal na kasulatan na makipag-away ka sa ibang nananampalataya. Kahit sino, pwede mo tawaging Antikristo Diba? Kahit sino. Kahit lahat ng sekta, pwede mo tawaging Antikristo kung gugustuhin mo. Pero bakit hindi natin ginawa yung mga bagay na ganyan? Kasi hindi naman tayo kagaya nila. Antikristo yung ugali. Nakikipag-away, nakikipagdebate, mataas ang ego sa sarili, mataas ang tingin sa sarili, na akala mo sila yung may kaalaman. Samantalang tao lang naman sila. Ano ba yung pagkakilala nyo sa Diyos? Sa salita lang naman nyo nakilala, hindi nyo naman nakita ng personal. Kahit naman makita mo ng personal ang Panginoong Jesucristo sa bagong material na katawan, hindi mo makilala yan Kahit nga nagpapagaling pa yan. Kung ano yung sinabi nyo sa kanya nung panahon, yun din nasasabihin nyo sa kanya sa panahon ngayon. Ikaw pala ang tinatawag nilang Kristo. Ikaw pala ang tinatawag nilang Diyos, Antikristo ka. Patuo-tuo ka, sinungaling ka, marami kang naililigaw na tao. Samantalang hindi pa ako bumalik sa mundong ito, marami ka nang iniligaw kayong mga nandyan. Pero itong tunay na ito, hindi ito gawain ng mga gawain ninyo na paratang. Kasi ito mismo naghayag na ng salita ng Diyos na mismong inaaral ninyo na ako mismo na pinagmulan ng aral na iyan. Isipin mo, binabasa mo yung Bible, tapos pinapaliwanag mo sa akin, hindi mo alam yung binabasa mo, ako pala may-ari niyan. Ako ang author. Yan ang masaklap. Taas ng ere ninyo. Ako pala may-ari ng Biblia, hindi pala kayo. Diba? Pansinin mo, iba-iba ang mga propeta dyan. May Matthew, may Pedro, may Juan, Lucas. Pero lahat yan sila, mga disipulo ko. Hindi yan sila kagaya sa inyo na, ako si Juan, ako ang pinakamagaling dito, mga dipunggol kayo. Ito yung aral ng Diyos, ang dapat nyong masusundin. May mga ganyan tao. Isa naman, ako si Moises, no? Ito yung pakikinggan ninyo, hindi yung aral ni Pedro, ni Juan, ganyan. Patasan ng nakita nyo ba nagpatasan sila ng ihi, yung mga propeta? Hindi. Kasi kung ano yung aral na binigay sa kanila, lahat yan, paniniwala ni Moises, paniniwala ni Pedro, ni Juan, ang lumalabas pa rin dyan, salita ng Diyos. Kaya walang dapat pagtalunan, walang dapat pag-awayan.
Kaya yung tao na nagsasabi na hindi ikaw ang Diyos, yan din ang sinabi ng mga Hudyo kay Kristo. Hindi ikaw ang Mesiya, hindi ikaw ang Diyos. Ikaw pala ang anak ni ganito, ni Jose at ni Maria. Ikaw pala ay ang Kristo. Ikaw pala ang tinutukoy nila. Ikaw ay nagpapagaling, no? Sa kapangyarihan ng Diablo. Yan ang paratang na mabigat ng mga Hudyo kay Kristo ng panahon. Ganon din naman sa aking pagbabalik. Pinagbibintangan kanilang anti-Kristo, kulto. Samantalang sila pala yung kulto doon sa sinasabi nila. Bakit? Kasi ang kulto, mahilig yan makipagtalo eh. Ayaw magpatalo yan. Gusto niya sa yung may tama. Gusto niya yung Bible niya yung masusunod na mali naman ang pagkakaunawa niya. Hindi man lang niya nakita doon na huwag pala makipag-away sa ibang may paniniwala. Maraming ganyan tao. Nagbasa ng Biblia. Pero hindi naman palang nila na i-apply talaga yung tunay na salita ng Diyos. Kasi sila, nakikinig lang sila doon sa mga sinasabi ng nila. Hindi sila nagbasa, nakinig lang. Mas maganda siguro, magbasa ka rin. Para kung sakaling madaanan ng mga mata mo yung sinabi ko na yun, na huwag ka makipag-away, na sila din naman ay may paniniwala, kung sila ay kumakain ng kanilang pagkain at yun ay sa katingin nila ay malinis yun, malinis nga sa kanila yun. At kung hindi sila kumakain ng kinakain mo at kung sa tingin nila ay madumi yun, madumi nga sa kanila yun. So, rerespetuhin mo yung bawat paniniwala. Malalim eh. Alam mo bakit? Inahintulad ng Diyos ang paniniwala ng tao sa pagkain. Halimbawa, ikaw, nag-alaga ka ng baboy kasi baboy yung ugali mo. Tapos, nagpapanggap ka yung mga banal, no? Na kunwari, nakapag-aral ka na sa salita ng Diyos, pagdating ng panahon, sisiraan mo yung kapwa mo. Kasi yung kapwa mo, hindi kumakain ng baboy. Sasabihin mo, ay, anti-Kristo yan, hindi kumakain ng baboy yan eh. Ganon yun sila. Ugaling patapon. Pero naman, ang mga tao hindi kumakain ng mga baboy, sila'y malinis sa paningin ng Diyos. Sapagkat sinunod nila yung aral ng Diyos. Ganon yan. Kaya nga, kung may kanya-kanya kayong paniniwala, at talagang kilala nyo yung Diyos, hindi na kayo makipag-away eh. Latag-latag pa kayo ng Bible verse. Ibig sabihin, wala kayong alam. Yung kumbaga, kumukuha lang kayo ng atensyon ng mga miyembro dito para papansinin kayo. Kaya mahalagang paalala sa inyong mga minamahal kong mga irog na mga anak dito. Pag may nakita kayo dyan na nagtatala-talata ng Bible verse tapos hindi naman sila authority dito magturo, huwag nyong entertain. Kasi yung mga yan, papansin lang yan, kumukuha lang yan ng simpatya ng tao. Dahil kulang sila sa pansin eh. Walang pumapansin sa kanila dun sa reliyon nila eh. Kumbaga, panis na sila. Dito sila ngayon, nangangapit bahay para sirain yung programa ng Diyos. Alam mo lahat ng mga reliyon na yan, kung tingnan mo sa kasulatan, wala namang born again. Wala rin naman Iglesia ni Cristo. Wala namang Katoliko. Tayo ay pinanganak dito sa mundo na wala tayong reliyon. Bukasan ninyo ang inyong mga isipan. Palawakin ang pangunawa. Nung nilikha ng Diyos ang mundo, hindi ka naman ipinanganak na Roman Catholic. Hindi ka naman pinanganak na born again. Hindi ka naman na sinilang na Iglesia ni Cristo, di ba? Yan ang sabihin ko sa inyo. Ang tao ang gumawa ng relihiyon. Tao ang gumawa ng relihiyon. Tandaan nyo yan. Pero ang Diyos kasi, hindi niya ginawa yan. Kasi, kaya sinabi nga, kung gagawin niya ang relihiyon na yan, ganyan nga nangyari. Tao ang gumawa, nag-divide. Pero kasi ang tungkol sa Diyos, no? Pagdating dyan sa Diyos, hindi niya pinahintulutan na gumawa tayo ng relihiyon. Ang sabi lang ng Diyos doon, basahin natin ang ating banal na aklat, pag-aralan, isa puso, at gampanan yung dapat gampanan. Hindi na sinabi ng Diyos doon na makipag-away ka. Kung yung kapwa mo gumagawa ng di maganda, tapos nakikita mo siya, nagpipreach-preach dyan, hayaan mo siya, karma na niya yung mangyayari pagdating ng panahon. Ganon. Hindi mo na kailangan makialam ng kapwa mo. Dahil kung may utak ka at may talino ka, hindi mo kailangan makialam sa problema ni iba. Hindi mo kailangan makipagtalo sa nalalaman mo. Tama?
Sipin nyo, ang Biblia ko ganun kalaki. Ha? Ang laki, ganyang kakapal. Lahat ng doktrina nandoon. Kompleto yan, Aramaic. Alam mo, nung matapos ko basahin yan, tumingin ako ng langit. Tumingin ako sa baba. Tumingin ako sa kaliwa, tapos sa kanan. Sabi ko, napakatahimik pala ng buhay talaga. Diyos kasi ang nagprograma. Kung bakit nagkakagulo, dahil lamang yan sa mga individual na tao na makatian dila, na nag-aral lang salita ng Diyos para makipag-away, makipagtalo. Sabi ko nga, masarap yung mag-aral ka ng salita ng Diyos nang wala kang pinakikialaman na ibang relihiyon or organisasyon. Isipin mo nga, tandaan mo ha, hindi na bago sa akin ng mga kapatid natin mga Muslim, no? Noong birthday ko, marami yan sila. Pumupunta doon sa karawan ko. Nakikinig ng mensahe yan. At saka hindi naman kasi kailangan dito na yung mensahe nyo po ba matatanggap po ba yan ng mga Muslim? Yes, sapagkat naniniwala sila sa Biblia. Dahil yung binabasa ko naman tungkol sa Biblia. Ano ba tungkol doon sa, ano ba tawag kay Kristo doon sa Islamic? Di ba, ang tawag sa kanya is isa? O, di ba? So, binabati ko po muna yung mga kapatid nating na Muslim sa agama sa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan. Kasi sila, mababait sila. Nakakaunawa sila kung ano yung bagay na tinuturo. Kasi yan sila, nagbabasa din yan ng Bible. Hindi nyo lang alam. Ang Quran at saka Bible, magkatuwang yan. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan ay isang propeta na pinadala sa lupa para magbigay din ng mensahe. O ngayon, ang Panginoon Kristo ay pinadala din sa lupa para magbigay din ng mensahe. Ibig sabihin, siyang dalawa na yan, magkapatid yan sa pananampalataya. Bakit nagkakaroon ng sigalot? Dahil dito sa mga maliliit na tao na nasa baba nila, individual. Nagkakalat ng mga chismis, ganyan. Kaya hanggang sa makarating na yun doon sa pinakataas, magkaroon ng hindi magandang pag-uunawaan. Totally, hindi talaga pinagtalunan ang salita ng Diyos kung alam nyo lang. Halimbawa, ikaw is born again ka. Iglesia ka ni Kristo. Ha? Katoliko ka. Ano pa ba? Robenian ka. PBMA ka. Diba? Rizalian ka. Moncado ka. Lahat ng mga yan, magkakapatid sa pananampalataya. At hindi sila pwede mag-away-away. Dahil magiging mangmang sila pagdating ng panahon kung gagawin nila yung pakikipag-away lamang sa isang bagay na hindi naman dapat pinag-awayan o pinagtatalunan, yung salita ng Diyos. Ang Moncado ay naniniwala na ang kanilang Diyos si Hilario Camino Moncado. Ang Rizalian, ang naniniwala ang Diyos nila si Rizal. Ha? So yun ay nirirespeto ng bawat individual ang kanilang paniniwala. Kasi paano nangyari? Malay mo si Rizal, binigyan pala ng Diyos ng kapangyarihan para magbigay ng mensahe. Kasi nung panahon, ang Dr. Jose Rizal ay napaka-relihiyosong tao. Hindi yang kagaya sa atin ngayon sa panahon ng mga walang hiya. Ha? Sa panahon ni Jose Rizal, nandyan yung mga Kastila. Nag-aaral siya ng mga aralin ng mga pambiblikal. Totoo yan. Kaya naman si Dr. Jose Rizal ay may kapangyarihan din yan na manggamot. Kaya nga doktor eh. Sipin mo, ang una niyang inoperahan sa mata ang kanyang nanay na may katarata. Sapagkat itinuro sa kanya ng Diyos kung ano yung gagawin niya. Yan ang katotohanan. Si Jose Rizal, tinatawag niya na Joby Rexal. Ay hindi naman nila alam ng mga tao yan eh. Ang alam kasi nila yung Bible lang. Hindi na sila nagsaliksik ng iba pa. Parang sa eskwelahan lang yan. May math, may science, no? May Filipino. Ang problema kasi sa tao, nag-focus lang sa science and technology. Hindi na nila inaral yung ibang subject. Kaya bumagsak sila.
Kaya pagdating ng panahon, mangmang sila. Kaya kung ano lang yung kinagisnan nila, yun lang yung pinaniwalaan nila. Kaya sabi nila, ay, yung Diyos nila, tao lang din naman eh. 'Di ba? Pakainin mo na nga laso niyan, mamamatay yan. Buhusan mo ng tubig na mainit sa paa, mamamatay din yan. Alam mo yung mga ganong taong pag-iisip. Mga anti-Kristo yan sila. Bakit? Tampay ng Kristo ba? Hindi ba naging tao? Para kung makapanghusga kayo sa kapwa nyo tao, kala mo Diyos kayo? Diba? Kasi makita mo yung anti-Kristo, doon pala sa pananalita nila, may panunubok na. Kasi ang ugali ni Satanas, mahilig mag-test, manubok. Kung ikaw nga ay yung anak nga ng Diyos, magpatihulog ka nga dyan, sa bangin na yan, at sasaluhin ka ng mga anghel mo. Kung ikaw nga ang Diyos, itong bato na ito, gawin mong tinapay. Di ba't ganyan din sa panahon natin ngayon? Yung Balugbog vlog na isa sa mga one of the member Provenian, buhusan nyo nga yan ng tubig na mainit, inutusan pa yung mga tao gumawa ng kasalanan. Alam mo, ang nanahan sa katawan niya si Satanas na. Isipin mo ha. Akala mo ordinaryong tao lang yung karap mo. Ang lumalabas sa bibig niya is pag-uudyok. Ha? Panghihikayat na gumawa ng hindi maganda sa kapwa. Yan ang ugali ni Satanas, pumapasok sa puso't isipan. Kaya mag-ingat kayo. Dahil si Satanas, hindi nyo nakikita yan. Minsan, nakatira na pala yan dyan sa isipan at puso nyo. Nang dahil sa inggit, nakagawa kayo ng isang desisyon na labag sa kasulatan. Makasalanan. No? Ngayon, tuloy natin. Ang Joberex Al, yan ang sinasabing King of Kings, God of Gods. Bakit naging ganun si Rizal? Sapagkat siya lang naman ang nakakaunawa sa kalagayan ng mga Pilipino nung panahon ng mga Kastila. Iyan po ang katotohanan. Kahit nga ang Joberex Al, hindi nyo makikilala yan sa kanyang pagbabalik. Hindi nyo makilala ang Joberex Al. Naniwala ka ba sa akin? Hindi nyo makilala ang Joberex Al? Kahit pa ang Divine Master Ruben E. Directus Sr., hindi nyo rin makilala sa kanyang pagbabalik. Lalo na ang Lolo Adriano de la Concepcion, hindi nyo ito makilala sa pagbabalik. Bakit? Puro lang kayo sabi sa mabuting gawa. Kahit na may mabuting gawa, hindi nyo tinatanggap kasi masama ang iniisip nyo. Ang gusto nyong hanapin, yung masama, hindi yung mabuti. Tama? Ganyan ang tao nagpapanggap silang, ay gusto po namin makakita sa mabuting gawa yung Panginoon. Pero nung nandyan na yun sa mabuting gawa, ay hindi ikaw yung Panginoon. Di ba? Ang tao hindi naman kaliwanagan ang pinupuntahan niyan. Pang-uudyok, pang-mamanipula. Ang gusto talaga nilang gawin, kontrolin ang tao sa paligid ng Diyos. Kaya malagang paalala po sa inyo, mag-ingat kayo sa mga taong nagamit-gamit ng mga pangalan namin at saka mensahe namin. Minsan, ginagamit nila yung mga mensahe namin para makakuha yan ng seeker of attention. Pagkatapos, hindi pala nila kilala ang Lolo Adriano de la Concepcion na itong nagbimensahe na ito. Hindi pala nila kilala ang Divine Master Ruben E. Directus Sr. itong nagbimensahe na ito. Hindi pala nila kilala ang RA na ito sa pagbabalik. Hindi pala nila ito kilala itong Joberex Al na ito. Naiisa lang ang pagkatao. Halimbawa sa akin sa pagbabalik ko, hindi nyo kilala. Sapagkat ang mata ninyo ay binulag ni Satanas. Yung mga talukap ng mata nyo nabalutan na ng dilim. Ang mga puso nyo na-contaminate na ng maling aral. Ang utak nyo nasarahan ng kadiliman. Kaya kapag pinaliwanag na sa inyo na ito pong baso at nilagyan po natin ng gatas ay mabuti po sa inyong katawan, yan po ay mabuti. Tapos ikaw na masamang isipan at sarado, sasabihin mo, hindi kami naniniwala dyan sa gatas-gatas na yan. May sarili kaming inumin dito, yung alak at sigarilyo. Ito yung mabuti sa katawan. Yan ang isipan ng tao. Kahit ipakilala mo ang Diyos, nahit nasarapan na nila ang Panginoon, na mismong Kristo, hindi nila makilala yan. Dahil ang gusto nila yung masamang gawain nila.
na makipag-away, makipagdebate sa nalalaman nilang mali naman ang gawain. Nakaalam ka nga ng Biblia, pero hindi mo inalam na bawal palang idebate yan ang salita ng Diyos. Hindi pala yan pwede na pag-away-awayin, di ba? Ako nga, nakialam ba ako sa inyo? Na sumamba kayo sa rebulto? Wala naman kami pakialam. Kasi kilala namin ng Diyos eh. Ang Diyos, kahit nasarapan nyo yun, di nyo yung makilala. Mayroon pa nga dyan, born again, Lord, gabayan nyo po sila. Tapos hindi nila alam, yung Panginoon nakakasama pala nila, nagsisimba rin. Di ba? Oh. Kasi ang tao, sarado ang isipan, sarado ang puso. Inaantay nyo ang Panginoon Kristo, ang mukha niya, yun pa rin. Hindi naman kayo Diyos para magdikta-dikta or mangunguna. Dahil Diyos ang nagprograma sa kanyang katawan, sa kanyang pagbabalik, bago na ang katawan niya. Ganyan yan. Example, simula kay Kristo, pangalawa kay Dr. Jose Rizal, sumunod kay Lolo Adriano de la Concepcion, Divine Master Ruben y Directo Sr., Captain Campo Jury at Huge Tobar. No? Iba-iba ang mukha. Pansinin mo iba-iba ang mukha. Iba-iba ang katawan, iba-iba ang pangalan. Pero pansinin mo ng maigi itong sasabihin ko sa iyo. Iisa lamang ang linya. Iisa lamang ang linya ng katuruan. Kundi yung laman ng aming mga bibig ay mula pa rin sa aming Diyos na makapangyarihan. Na hindi kami nagpapakilala kung sino kami sa inyong harapan. Dahil ang tunay na nakakakilala, marunong tumanggap. Yan ang tinatawag na psychological kung talagang matalino kayo. Isipin mo, iba-iba ang pangalan, iba-iba ang katawan, pero pagmamasdan mo ang katuruan, iisa lang ang linya. Hindi na bago. Doon mo nga kami mahuhuli sa salita namin na iisa lang pala kami pagkatao. Hindi kayo matalino, mangmang pa rin kayo. Diba? Tapos magagalit kayo sa akin pag nasabihan ko yung ganyan kasi yung parang sampal sa mukha nila yun. Alam mo bakit? Nag-aaral sila ng buong kaalaman ng Biblia, hindi pala nila alam, isa lang ang salita ng Diyos. Kita nyo kami mga spiritual division. Iba-ibang pangalan namin. Pero lahat niyang mga sinasabi ko na yan, ako lang din naman ang gumanap niyan. Natural. Pag tumanda ang katawan, magpalit ng bagong katawan sa bagong panahon. Pag tumanda ang isang katawan, isilang ka muli sa bagong panahon. At pag tumanda ito ulit na katawan mo at nawala dahil sa sakit, isilang ka ulit sa bagong panahon. Dahil ang katawan ay hindi perpekto. Tama? Pero ang kaluluwa, yun ang number 1 na mahalaga. Ang espiritu ng katotohanan ay iisa lamang. Ang espiritu na yon na siya rin mismo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na siya ang tinatawag na berbo na salita na nagkatawang tao dito sa lupa na hindi kayang tanggapin ng mga taong mga nagmamarunong. Kaya nga sinabi sa kasulatan, ang salita ng Diyos ay hindi inihayag sa mga matatalino. Bagkus inihayag ito sa mga sanggol at mga mangmang. Tayo po ay mga mangmang lamang, hindi tayo matalino. Ayan ang katotohanan. Ako, imposible namang matalino ako. Kita mo lahat ng tanong-tanong nila dyan, di ko sinasagot. Kasi nakalagay naman sa Biblia yan Huwag mong sagutin ang tanong ng hangal at mangmang. At baka maging kagaya ka rin nila na maging mangmang. Isipin mo, sasagutin mo yung talata ng Biblia na Biblia din naman yung hawak mo. Di ba't ka mangmangan iyon? Pag ganun ang laban, huwag mong kausapin. Hayaan mo sila dun sa mga paniniwala nila kasi di naman kailangan pagdebatehan. Kagaya nitong gatas. Maraming sasabi na yung gatas is masarap. Meron namang iba, hindi ito masarap. Yung totoo, hindi ba masarap ang gatas? Puti. Masarap naman ang gatas, puti. Mas puti pa nga ito. Ang gatas is hindi naman pure na white. Para sa may pagka dirty white, no?
Marami kasi ngayong mga tao nagmamagaling na. Akala nila alam na nila. Ako? Hindi ako ng angkin. Tandaan nyo yan. Hindi ako ng angkin. Sapagkat ako ay ako. At wala ng iba pa. Ako ay si ako nga. At wala ng iba pa. Na nagbigay sa inyo ng mensahe simula noong unang panahon. Na ang Diyos ni Abraham, Moises at Isaac. Na ako ay si ako nga. Yan ang sinabi ng Diyos. Bakit ko aangkinin yung aking pagkatao? Na pagkatao ko naman ito. Sino bang nakakakilala sa Diyos? Hindi ba't ang sarili niya? Hindi naman kayo? Oo. Dahil ang Diyos mismo nakakilala sa kanyang kabuuhan. Tandaan nyo yan. Ngunit ang tunay na makakilala sa kanya, yung mga tunay niya mga tupa na tumanggap sa kanya, yumakap sa kanya, minahal siya ng lubusan. Kaya kung makita nyo yung magandang city na yan, the Golden Kingdom of God, the Golden Temple of God and Kingdom of God, makita mo yan. Hindi ka basta makapasok dyan, lalo na kung hindi ka dumaan sa tamang proseso. Kung nakitaan kita ng pakikipag-away, pakikipagdebate, gusto mo lagi ka mataas sa sarili mo, hindi ka marunong pagpapakumbaba, hindi kita papasukin doon. Doon ka sa labas ng impyerno titira. Hindi ka pwede sa kalangitan. Kasi ang langit para lang sa mga taong makalangit ang isipan. Hindi sa mga taong negatibo ang isipan. Na pati ang salita ng Diyos dinidebate pa, gamit pa ang salita ng Diyos. Bawal yan. So yun po ang magandang mensahe ko ngayon sa inyong araw na ito. Pagariin po ninyo sa inyong puso't isipan. Puso't isipan yung mga bagay na ito. Pagmamahal, respeto sa bawat paniniwala. Dito, hindi kayo pinilit. Pero lagi kasi mga tao gustong sumali sa aming samahan, sa aming organisasyon. Marami nang sumasali. At hindi na po yan mapigilan. Tuloy-tuloy na yan dahil gusto nila makapakinig ng original na purong mensahe ng Diyos at programa na handa silang sumunod at sundin iyon para sa kanilang kaligtasan. Paano ka maligtas? Di ka naman masunurin, di ba? Kaya po yan po ang katotohanan. Doon tayo sa tunay. Kaya pag may nakita kayong nagtao dyan na mahilig makipagdebate, naglalatag-latag ng Bible verse, anti-Kristo yan, sabihin ko sa inyo. Kasi hindi naman kailangan makipag-away sa ibang may Ako ang nagtuturo. Hindi ko kailangan ng opinion nyo. Kung gusto mo magturo, gumawa ka ng sarili mong page. Doon ka magtatatalak, maglagay ka ng Bible verse mo. Hindi yung nandito ka na sa comment section ko, nagko-comment ka pa ng Bible verse, anti-Kristo ka. Hindi ko kailangan ng opinion mo. Dahil ang kasulatan na yan, tapos kong basahin yan. Hindi mo kailangan ipaliwanag sa akin yan. Dahil hindi ako kagaya ninyo na mangmang na redanda ng iniisip. Paulit-ulit parang may kaunti, no? Kaya minahal ko ang mundo dahil may mga taong iilan pa rin na naniniwala sa aking pagbabalik. Totoo yan. Itong boses na ito, itong tinig na ito, makilala nyo ba ito? Hindi nyo ito makilala. Sino pa ba yung mga nagsabi na huwag kayo maniwala dyan sa palulululo na yan? Sus! Ito, mayroong isa dyan. Baka po nasa page niya pa ito or sa Facebook niya paki-block, no? Yung Ryan La Madrid na yan, Ryan L. La Madrid, isa po yan sa mga sumisira sa pangalan ko, no? Tinatawagan niya yung mga tao, sinusulsulan ng hindi maganda pananalita. Na huwag kayo maniwala dyan sa palulululo na yan. Bakit? Sino kayo? Na kayo nga anti-Kristo kayo kasi naninira kayo. Alam mo, kung talagang tunay ka na nakakakilala sa dapat gawa ka na mabuti. Pero hindi ka naman nakagawa na mabuti dahil ang ginagawa mo, nag-antay ka lang ng sisiraan mong tao. Anong sabi mo sa mensahe mo doon? Kung ikaw nga si Divine Master, ibaon mo nga yung sarili mo sa lupa. Bakit? Bakit ka naghahangad anti-Kristo na gawin yung isang bagay na ganoon na ibaon ulit ng Diyos ang sarili niya sa lupa? Natapos na siya doon. Kaya nga nagbalik muli. Kasi kaya gusto nilang ibaon muli sa lupa yung nagbigay ng buhay, no? Sa samahan. Para pagka napatay nila ito, magawa nila yung katarantaduhan nila sa mga tao.
bago ka pa gumawa ng hindi maganda, pati yung kasabwat mo doon sa isang page na iyan, na yung Enesto Crio, kayong dalawa kayo, na mga nagpapanggap kayo, na nakakaalam, na wala kayong mga alam, kayong dalawa, alam ko yung mga agenda ninyong dalawa. Patago nyo, sinisiraan ang pangalan ko. Ako na nga yung kalong-kalong eh. Kayo, wala naman kayo patunay sa sarili ninyo, patunay nyo, paninira. Ganyan sila. Pag inggit, pikit. Wag na yung maninira pa. Kalong-kalong eh. Pinagkatiwalaan, pinag-iwanan ng buong kaalaman. Mula sa laman at espiritu. Yan ang katotohanan. Wag na kayo magpapanggap pa. Ginagamit niyo yung mensahe ko, nililigaw niyo yung mga tao ko eh. Diba? Ako, hindi sana ako magsalita ng ganito kung hindi kayo nakikialam or hindi niyo ako inuunahan. Yan. Baka nakapalo pa kayo doon sa mga page na yun, yung Enesto Crio na yan, at saka yung Ryan L. Madrid. Hindi naman mga tunay yan ng mga misyonaryo. Misyonaryo yan ni Satanas. Mahilig yan sila makipagdebate. Gamitin pa nga nila yung mensahe ko na kung sinong nangangkin at nasaisigan ito, hindi yan totoo. Alam mo, hindi mo kailangan sabihin sa harapan ng tunay yan. Kasi ako yung original eh, kalong-kalong eh. Kayo, sino ba kayo? Sino ba kayo sa saman? Ordinaryong membro lang naman kayo. Na nagpapanggap kayo. Na nakakakilala, na hindi naman kayo kakilala. Na wala kayo dun sa listahan ng spiritual division. Diba? Yun ang masakit na katotohanan. Marami nagpapanggap na nandyan na kilala namin si Divine Master. Lahat kinukwento nila sa inyo para ma-recruit nila kayo. Tapos, itong katotohanan nang lumalabas na pala, hindi pa pala nila kilala, siraan pa nila. Yan ang katotohanan. Yan, tama ka dyan. Sister Alma Taganili Gansan. Sabi nga dun ni Satanas, kung ikaw si Kristo, tatalon ka dyan. Totoo yan. So, ganun din dito sa pagbabalik ko, ha? Kung sabi nga isa dun yung Baluglog Vlog, yung member sa Ruben yan, buhusan nyo nga yan ng tubig na mainit sa pako, hindi mapasok. Diba? Baka hindi mo alam, hindi lang tubig na mainit ang pinapaligo ko. Pinapaligo ko ang tubig na mainit kasi sanay ako sa mainit kasi lagi malamig sa langit eh. Kaya gusto ko na magpahat. 'Di ba? Alam mo sa totoo lang yung mga ganong salita. Salita ni Satanas 'yan. O provoker 'yan. Tapos pagpapatulan mo 'yan, magmumukha kang masama sa mga tao. 'Yan ang gusto ng mga narcissist. Kaya kung sa mga naka-follow dun sa ibang page na 'yan, mag-isip-isip na kayo, baka po naliligaw na kayo. Dahil ang tunay na Ruben nandirito. Hindi po ninyo nakikilala. Ang tunay na Ruben. Ang Adriano, hindi rin nyo po nakikilala. Marami dyan magaling magpaliwanag pero hindi nila kilala itong original. Kalong-kalong eh. Kalong-kalong. Kayo, kalong-kalong ba kayo? Hindi naman kayo kalong-kalong. Ordinaryong membro lang kayo, nagpapanggap kayong kakilala. Hindi naman kayo kakilala. Marami nagpapanggap dyan na kakilala namin si ganito, kilala namin sa ganyan. Kahit hindi naman sila kakilala, i-input nila sa kwento nila na kakilala sila. Natasabi nila, kilala namin si ganito, si Divine Master, kilala namin si Lolo Adriano. Pag pinay-specific mo sa kanila yung pangalan, ano po ibig sabihin ng letter A, D, kasi yung Adriano, hanggang doon sa apelyido kong De La Concepcion, pati yung middle initial ko, may meaning yan. Pati yung Ruben, hanggang doon sa middle initial ko, hanggang sa ikli yung apelyido ko, may meaning yan. Hindi tao ang nagkakabala dyan. Diyos ang nagkabala. Tandaan nyo yan. Dahil ang pangalan namin, hindi ninyo alam yan. Kami lamang ang nakakaalam. Kaya ingat kayo sa mga taong mga nagpapanggap na kilala nila kami. At baka kayo ay maguyo ng mga mababaho nilang salita. Ingat kayo. Ito'y pahayag lamang ng katotohanan. Bawal tayo sa mga plastic na tao. Punta pa ngayon ng mga road upper yung by the chapter. Pakalat yan sila doon ng mga balita hindi magaganda.
Alam nyo, yung ebidensya na kalong-kalong ako ng aking ama, hindi na nagsisinungaling yung patunay na yan eh. Yan ang patunay eh. Kayo, hindi naman kayo anak, hindi naman kayo mula sa laman at dugo. Ha? Miyembro kayo na pumasok dyan. Tapos, na-contaminate utak niyo ni Satanas. Kaya, yun, hanggang doon na lang kayo. Yun ang gagawin ninyo. Siraan ng liwanag. Ang liwanag, lalo tuloy dumami ang samahan. Lalo tuloy dumami ang kasangga. Tandaan nyo, ang Diyos ay walang kaaway. Ha? Kasangga niya lahat ng mga nandirito sa lupa. Na mga nilalang niya. Tandaan nyo yan. Ang kaaway niya lang naman dyan si Satanas. Akala niyo ba si Satanas walang kampon? Meron din yung kampon sa Satanas. Kaya nga sa samahan ng organisasyon na PBMA, dalawang klase yan. Yung mabuti at demonyong ugali. Ingat kayo. Binihisan ko ang PBMA kasi binaboy nila. Binaboy eh. Nawala na yung pagiging mabuting aral. Ibang aral ay nasa kanila. Pakikipag-away na, pakikipagdebate, pagsasalita ng di maganda, pagtuturo nila ng buhusan nyo nga ng tubig yan, inuudyukan pa yung ibang tao. Alam mo yung mga ganitong salita na to? Hindi yan ang katuruan naming mga spiritual division. Never kami nagturo sa inyo na testingin nyo yung kapwa nyo. No. Kasi pumasok kayo sa organization para manggamot. Manggamot ng pasyente. Hindi kayo nandiyan para manira. Kasi itong sinisiraan nyo, hindi nyo kilala to eh. Hindi napahiya kayo ngayon. Sinisiraan nyo ko, tapos kalong-kalong pala ako. Di ba? Ilang years na ba edad ko? Matanda na ako, sa tustusin lang eh. Kaya nga yung sabi ng optical, Sir, bakit yung mata mo, yung grado ng mata mo, hindi po grado ng ordinaryong tao? Tustusin po yung ganyang edad ninyo. Ay, hindi po dapat ganyan ang grado ninyo. Sabi gano'n ng doktor sa mata. Sabi ko, Dok, ano po ba ang grado ko? Maabot po kasi yung grado mo ng 1,000 plus. Ay, ganun po ba? Eh, higit pa sa lolo ang grado ng mata mo. Sumagot ako dun sa optical. Ma'am, lumilinaw mata ko pag may maganda kang binigay sa akin. Biniro ko. Hindi ko lang kasi masabi sa kanya yung isang bagay na hindi nila paniniwalaan talaga. Mahirap silang maniwala sa isang bagay kasi hindi naman sila nag-spiritual eh. Totoo yun. Pero kasi kapag ang tao nag-spiritual, malalaman nila, kaya malabo sa mata ng tao, marahil meron yung isang spiritual na nasa katawan niya na matanda. Yan ang katotohanan. Marami nagtatap dyan ng RARA. Tsaka mag-ingat-ingat din kayo dun sa mga naninira sa akin. Ha? Kasi yung mga naninira sa akin, yung mga yan, anti-Kristo yan. Nasabi pa nga nila, mag-iingat kayo dyan, ha? Sa palolo-lolo na yan, ganyan-ganyan, ha? Sino bang tomboy na yon? Si Michael Jackson, yun ba yun? Yung naninira sa akin. Alam nyo, ang tao na walang alam, madaling manira. Yan kasi, nakapakinig lang yan doon sa mga kwento-kwento ng mga ibang tao. Pero hindi niya kasi talaga lubos na unawaan. Kay bata pa man yan, kabugwit pa man yan, wala pa may alam yung utok nila nung panahon. Ako man nag-alaga sa kanila. Unsaw naman ang kalabanin ng mga bataan na yan. Mga pasaway talaga. Alam mo, ang tao kasi, madaling magsalita, manghusga. Hindi pala nila kilala ang karap nila. Parang ganito lang yan eh. May tao na isang mahilig mang-bully. Tapos yung binubully niya, hindi niya pala alam. Yun palang binubully niya, kaya pala siyang itumba na parang manok lang. Diba? Meron ako napanood niya sa Facebook. Nang bubuli yung lalaki. Medyo pa yun eh, matapang pa yung lalaki, laki ng katawan eh. Binubuli niya isa, hinihingihan niya ng pera kasi kailangan doon ng pang-inom. Simpin mo ha. Matapang kasi nakainom. Eh di hindi niya alam yung binubuli niya. Iba pala yung ugali. Eh di pinagbababang-bang doon.
duguan. O, ngay bumulagta. Nung bumulagta, doon niya napagtanto sa isip-isip niya. Hindi pala siya yung pinakasiga. Yung siga pala yung mabait na nasa loob yung kulo. Yan ang sabi ko sa'yo, mag-ingat kayo sa mga binubuli-buli nyo. Isipin mo nga yung kakilala ko doon. Ako kasi Ilonggo ako eh. Matapang talaga ako, Ilonggo. May kakilala ko, kapwa ko Ilonggo. Sabi ko sa kanya, "O pare, bakit duguan ka?" Alam mo, may dala-dalang ano yun eh, may mahabang bulong ganun. May mga dugo talaga. Mahinahon lang siya magsalita eh. Pumunta lang ako doon, may tinaga lang ako ng 2 tao na hindi magpaawat. Sabi ko ganun. Ay, ganun ba? Anong nangyari? Patay na silang dalawa. Peaceful mind na ako. Sabi niya ganun. Sipin mo, mahinahon pa rin. Tapos wala, umalis lang. Parang walang nangyari. Di ba? Yun ang mga delikadong tao. Na minsan, akala mo, basta-basta lang. Alam niyo, masarap yung mag-aral ka ng salita ng Diyos na hindi ka nananapak ng paniniwala ng ibang tao. Respetuhin mo sila dahil hindi naman sila nakialam sa relihiyon mo, hindi naman sila nakialam sa paniniwala mo. Kung naniniwala sila sa Diyos nila ay tao, pinaniniwalaan nga nila yun ay tao ang Diyos nila. At kung paniniwala naman ninyo ang Diyos nyo ay hindi tao, yung Diyos nga ninyo ay hindi nga rin naman talaga tao, di ba? Kanya-kanyang paniniwala yan eh. Ako, nagmensahe lang ako dito, bakit kayo nagagalit? Yung mininsahe ko, tungkol naman sa Biblia yan. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Naman sabihin mo naman na ang Diyos ay nagkatawang rebulto. Wala naman sinabi doon ang berbo ay naging rebulto. Naging batong sambahan. Wala naman sinabing ganun. Masabi kasi sa kasulatan, ang berbo na salita ng Diyos ay nagkatawang tao at isinilang ni Maria. Yan. Ang Panginoon Kristo nung isinilang, hindi naman sa ospital ipinanganak sa sabsaban. Doon sa dayami. Yan po ang katotohanan. Kaya, minsan, lawakan natin ang pangunawa natin. Laliman pa natin. Kasi yung mga tayhaga na yan, hindi naman ninyo alam. Ang alam nyo lang, kung hanggang saan lamang kayo binigyan ng hangganan. Nakaalaman na katuldok lang. Limbawa ito, ulit baso no. Iniisip mo ang baso ay wala ng laman. Ikinukontes mo yung baso na yan, hindi na pwede salinan yan dahil wala nang yan eh. Wala nang laman eh. Yung hanggang doon lang ang alam mo. Pero hindi mo alam, ang baso pala, pwede pala salinan. 'Di ba? Para mainuman ulit ng bagong inumin. Yan. So, ganun din ang utak ng tao ngayon, 3D mindset kasi ang tao. No? Akala nila, alam na nila ang Biblia, yung pala hanggang doon lang nalalaman nila, hindi palang kabuuhan. Meron pa nga magsabi dyan di ituro mo sa amin ang kabuuhan, ang tanong, member ka ba? Hindi ka naman member eh. Tapos magkapagsalita ka pa, kala mo si Satanas ka, mag-utos-utos ka. Tamahan ka sana ng kidlat. Tapos yung isa pa, yung umatake sa akin sa social media na hindi maganda. Ayun, yung tatay niya pumanaw na. Good luck sa'yo. Kasi alam mo kung bakit kinuha yung tatay mo, salbahe ka kasi. Yung isa naman na dengue. Di ba? Isipin mo, yung mga taong kinakarma na yan yung mga bastos ang ugali. Pansinin mo yung mga masasamang ugali, sila yung lapitin ng malas. Minamalas sila kasi masama sila mag-isip sa kapwa nila. Lagi sila nagbabanta ng hindi maganda kaya kinuha yung buhay ng tatay nila. Inunahan sila ng Diyos. Isipin mo, paliliguan mo pa lang ng kinunan ka na ng buhay. Meron dyan yung isang lalaki. Yung stranger. Yung dulo niya stranger. No? Binabadi-batikos na ako noon. Tapos nag-comment na naman ng panibago. Nagpapanggap na nagtatanong. Mga ganong taong galawan. Iskalawag yan. Tapos nakita ko yung post niya. Rest in peace, dad, sabi niya. Namatay yung tatay niya. Alam mo, hindi mamamatay tatay mo kung marunong ka magdasal. Namatay yun kasi salbahe ka. Yun ibig sabihin na kahit anong tawag mo sa Diyos ng makapangyarihan, kung ikaw na rin mismo nagbigay ng hangganan na para tulungan ka niya,
wala nang karapatan ng Diyos para makialam pa sa pamilya mo. Kasi nga, ang Diyos nga mismo, hindi mo nakikilala. Binangga mo na, binastos mo pa. Diba? Pumapasok ka sa isang tarangkahan na hindi mo naman sakop at hindi ka naman member dito. Totoo yan. Meron pa ng isa dyan. Nag-aaral ng Bible verse, binabanatan ako dito. Yung nag-backread ako sa mga post niya na dengue pala siya. Sabi ko, kung sino pa yung mga kinakarma, yan pa nga malakas ang loob. Tapos nakarma na naman ulit. Alam mo, ang bilis ng karma eh. Kung mabuti ka lang sigurong tao, hindi ka siguro gaganyanin ng tadhana. Kung malinis ang isipan mo, hindi ka lalapitin ng karma eh. Kung positibo ka, positibo rin ang pupunta sa'yo. Halimbawa, diyan ka sa Samamang Ruben yan. Ikaw ang balugbog. Ha? Balugbog vlog na inuutosan mo yung tao na buhusan ng tubig na mainit. Pag nagsalita ka ng hindi maganda, yan ang sumasalamin sa ugali ng leader mo. Kasi ako, spiritual division ako eh. Wala akong tinuro sa mga membro ko na nag-utos ako na buhusan mo nga ng tubig na mainit yan. Patayin nyo nga yan. Lasunin nyo nga ninyo yan. Painumin nyo ng lason yan. Ako, never ako nagturo ng masama sa tao. Ang tao ang nagtuturo ng masama sa kapwa nila tao. Kasi ako, hindi naman ako ordinaryo kagaya ninyo. Makita nyo lang siguro palabas ko na anyo. Tao. Totoo yan. Pero ang spirito ko, hindi nyo to kilala. Na naman mga tao na siguro sabi na, kabalo kami kang kinsa si Divine. Pero nung sinabi ko, unsay pangalan ko, first letter na kahulugan ng R, wala man makapag-specific ng pangalan ko. Kaya mahuli may mga tao nagpapanggap. Pag hindi nila masagot yan, kukuha sila doon na mensahe ko sa unang panahon. Kung kinsa daw nangankon, kung siya daw si Divine, dili tayo motoo, kay hindi yan totoo. Yan ang lagi nilang birada. Pero sinabi ko sa series ko, ang nakakilala lamang sa akin ay ako, hindi kayo. Oh. Kasi yung series ko na yan, sinasabi ko yan, doon sa mga member na nagpapanggap na kilala kami, psychological. May nagsabi na, kami, verse, kami, ganito, ganyan kami. Verse 25 kami, ganyan. O, 26, 27. Kilala namin si ganito. Samantalang, hindi naman sila nagserbisyo sa amin. Kaya mag-ingat kayo rin sa kanila na nagsabi ng kakilala nila kami pero wala silang mga pirmado sa amin. Alam nyo ba ang pirma ang pinakamalaga sa buong buhay ng tao? Pirma ng Divine Master niya. Once na may pirma ka dyan, ibig sabihin, talagang nakikilala mo Divine Master mo. Nakausap mo. Ako, never ako nagsulsul sa tao na ganyan, nasubukan nyo sila. Never. Kasi as a founder of TBMA, ang itinuturo natin dito sa Philippine Benevolent Missionary Association, ang pagiging mabuting asal, pagiging mabuting tao, pagiging mabait. Hindi tayo nagtuturo sa tao na mag-udyok na gumawa ng isang masama sa kapwa. Dahil magiging magiging salamin yan ng founder ninyo. Kung paano mo ginagawa yung isang bagay na masama, baka sabihin ng ibang tao, yan pala tinuro sa'yo ng founder mo, magpakasama ka. Samantalang kawawa naman ang founder na wala namang ginagawang masama. Di ba? Kaya mag-ingat po kayo. Sa mga minamahal kong mga anak dito sa social media, mga miyembro, iwasan nyo makipagtalo. Hayaan nyo lang yung mga taong nang babash out sa akin kasi yung mga yan, mga walang mga alam yung mga yan. Ang alam lang nila is manubok. Kasi yung tao kasi, kapag nag-aral ng salita ng Diyos, hindi niya na dapat ikinukontest yung kaalaman ng Diyos. Number 1 yan. Kasi bakit mo iko-contest at bakit mo ginagawang paligsahan ng salita ng Diyos ay nakalagay naman yan na hindi mo dapat pinagtatalo ang salita ng Diyos sa salita ng Diyos. Kasi isa yan sa mga malaking kamangmangan. Ang dapat mong aralin kung paano ka maging mabuting tao at hindi ka makialam sa ibang paniniwala ng ibang tao. Kasi sama namin, hindi naman pinilit ang tao na maniwala. Kayo man ang pumapasok dito sa amin para sirain ang programa ng Diyos. Kasi pinadala kayo ni Satanas para gumawa ng hindi maganda. Tama?
itong Divine God Benevolent Missionary International at Alpha Royal Godimilta Religion International, nakita nyo ba ito na nakipag-away sa inyo? Hindi. Tahimik lang sila. Behave lang sila kasi yun ang katuruan ko. Huwag kayo makipag-away. Hayaan nyo na silang apihin ako. Kasi ang tao, yung mga nang-api sa akin, hindi yan sila mabubuhay pag hindi sila gumagawa ng masakit na salita. Hindi yan sila mabuhay pag hindi sila nakagawa ng masama. Hindi yan sila masayahan pag walang napapahamak na tao. Kasi yun ang isipan nila. Individual. Gumawa ng masama. Kaya yung katuruan ng Philippine Benevolent Missionary Association, nawala na. Kaya nga binihisan ko ang PBMA, ginawa kong Divine God Benevolent Missionary International para sa akin pagbabalik kung sino lang yung talagang tunay na naniniwala, dito kayo sa akin. Dahil ang programa ko na ito ay para sa inyo, hindi para sa akin. Sipin mo, darating na tayo sa punto to puntos, pag dumating na yung panahon na yan, nasa huli ang pagsisisi nyo. Ipatatayo natin ang templo at kingdom of God. Ang makakatira lamang doon, yung mga membro na makasunod sa aking mga mensahe. Sino yung mga walang karapatan tumira doon? Yung mga individual na tao na sumisira sa programa ng Diyos at lumalaban sa akin. Wala silang karapatan pumasok sa karya ng Diyos. Doon sila sa karya ni Satanas maghari-harian. Ganun yan. Dito kasi ang karya ng Diyos, Kingdom of God, at yung tinatawag na Temple of God, ang pwede lang pumasok dyan, yung positive mind, na pag inutusan mo, sunod agad. Hindi na yung maraming contradiction, maraming sinasabi. Tsaka bawal sa amin yung nakikipag-away. Bawal sa amin ang nakikipag-debate. Yan ang number 1 namin rules dito. Dahil ang pagdidebate, hindi yan itinuturo dito. Dahil hindi naman yung katuruan ng Diyos pagkikipag-debate. Ang tinuturo namin dito, pagmamahal sa kapwa, pagpapakabuti, pag-iwas sa mga diskusyon, pag-iwas sa mga hindi magandang pagkakaunawa, kagaya ng mga debate. Dahil hindi yan itinuro ng Diyos na maging isa kang debate ng kaguluhan. No? So yun po ang unang mensahe ko sa inyong araw na ito. Huwag po ninyong kalimutan na i-share ito sa lahat ng inyong Facebook account. No? At huwag niyo pong kalimutan na i-follow po ang aking YouTube channel na Gintong Mandirigma para in case na mawala itong video ko na ito, mapanood niyo po doon sa YouTube channel ko na Gintong Mandirigma. Paki-subscribe na rin po, no? At saka maraming salamat po sa mga nagmamahal sa akin. Ito lang po ang mensahe ko sa inyo, galing sa akin puso, no? Pinagpatuloy ko ito, bumalik ako dahil kailangan nyo ako. Nagmimensahe ako dahil kailangan nyo ng kaliwanagan. Paano na lang kung aalis ulit ako? Paano na lang kung mawala ako? Paano na kayo? Sana kayo. Ang malaga, nabigyan ko na kayo ng programa. Ang malaga, binigyan ko kayo ng paalala. Ang malaga, alam nyo na nakabalik ako. Dahil may mga bagay na hindi ninyo inaasahan. May mga bagay na paparating na dapat ninyong pagandaan. Lahat ng mga bagay na yan na sinasabi ko sa inyo, inihanda ko na yan para sa kaligtasan ninyo. Ang hindi lamang makakaligtas dyan, yung mga individual na tao na matitigas ang ulo at puso at damdamin. Yan po ang katotohanan. So, walang sisihan pagdating ng panahon na kung hindi masalvation yung mga tao na pasaway, huwag nyo sasabihin sa akin na patawarin nyo po kami, Panginoon, nagkamali kami. Dahil sinabi ko, huli na ang lahat pagdating ng panahon na yun. Kasi hindi nyo kilala ang Panginoon. Hindi nyo kilala ang Diyos. Ang Diyos ay salita na nagbibigay ng paalala. Ako po ay isang ordinaryo lamang sa inyong paningin. Wala po akong kakayanan na ipagmalaki ang sarili ko. Isa lang po akong mahinang nilalang. Dukha. Isa po ako sa mga tao na walang halaga sa inyong mata. Dahil mas pinalagahan nga ninyo yung masamang gawain kaysa sa pagmamahal sa tunay na nagbibigay ng mensahe. Ang pagmamahal ko po na ito ay hindi matumbasan ng kayamanan sa mundong ito. Sapagkat ang lahat ng bagay na ito ay nagmumula sa Diyos lamang na makapangyarihan. Magawa ko ba ito yung bagay na ito kung mag-isa lamang ako?
Kung magkaisa tayo lahat, magawa lahat ng bagay na iyan. Kayo naman ang darating ang panahon. Kayo ang titira dyan. Ako, kahit saan ako tumira, kahit sa ibabaw ng burol, kahit sa katubigan, pwede ako tumira. Ang gusto ko lamang masecure ngayon yung inyong kaligtasan. Yan ang number 1. Kaligtasan ang iniisip ko para sa inyo. Kasi pag dumating na yung malaking Judgment Day, ang mga nakasunod lamang sa akin ay sila lamang ang makakapunta doon sa promised land. Sila lamang ang makatira doon. Doon, hindi ka na makaramdam doon ng paghihirap, hindi ka na makakaramdam doon ng kalukutan. Wala ka namang babayaran doon, libre ang kuryente, tubig. Ang gagawin mo na lang is tutulong ka sa programa ng Diyos ng pagtatanim. May bahay ka na rin doon. Hindi mo na kailangan na magbayad ng transportation, libre naman ang transportation doon, kahit free energy naman tayo doon. Nakahanda na lahat yan. Kayo na lang ang inaantay ko. Kayong mga tao na handang maglingkod ng buong puso. Pero hindi pa lahat handang pumasok doon dahil sarado pang ilang mga isipan. Diba? Sarado pang isipan ng ibang tao. Matigas pang damdamin nila. Hindi pa sila handang tumanggap ng katotohanan. Hindi pa nila kayang papasukin ang salita ng Diyos. Kaya hindi nila makita yung paraiso na yun. Ang paraiso na yun, ilang beses ko nang pinuntahan. Hindi ka ba nagtataka? Bakit ako nakakapasok? Makakapasok ba yung tao doon kung hindi siya yung may-ari ng bahay na yun? Di ba? Dahil ang paraiso na yun, pag-aari yun ng Diyos. Imposible naman ako yung may-ari nun. Kaya ko lang pumasok naman ako doon. Hindi naman siguro ako may-ari nun. Baka kayo ang may-ari nun. Di ba? So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mahal na mahal ko kayo. Tandaan ninyo kung sino man yung mga nanglait sa akin na mga nagtawag na mga kulto, sinasabi nila ng kulto, antikristo, scammer, manluloko, patuo-tuo, hayaan nyo sila. Dahil yan sila mismong mga nangusga sa akin. Sila mismo yung antikristo. Tandaan nyo yan. Ang taong nanguhusga, sila mismo ang antikristo. Tayo magpatuloy lamang tayo dito sa ating mabuting gawa. Huwag tayo magpapatisod. Kawawa tayong mga naghangad ng ating promised land na doon ko kayo ilipat. Kasi yon, pag dumating ng panahon, mailipat ko na kayo, magkagubot na ang buong mundo. Tumaas man ng tubig, hindi mapasukan yung kingdom of God ng tubig. Bababa ang alon, bababa ang tubig, ligtas pa rin kayo. Kasi ang programa ko, hindi para sa akin, sa inyo yan. Ako, pagkatapos na magawa iyon, balik na ako sa aking trono. Hindi ko naman kailangan ng bahay, hindi ko kailangan ng paraiso. Dahil ang paraiso na yon, isa lang ang nagmamayari nun. Yung nagbibigay mismo sa inyo ng mensahe. So mapagpalang umaga po, binabati ko lahat ng mga naniniwala sa Diyos sumapare sa lahat. At binabati ko rin ang lahat ng mga miyembro sa lahat man sulok ng mundo. At binabati ko rin especially ang pinakamamahal kong asawa na si Maestra Yera Vitala. Lagi natin pagariin ang pagmamahal, pag-unawa, pagrespeto sa bawat isa. Tandaan niyo po yan. Yan ang number 1. Mag-iwas kayo sa debate dahil hindi yan tinuro ng Diyos.